Marami po kami mga activities na patuloy na sinasagawa every SEM hanggang matapos yung buong school year. So, meron po tayong 2 SEM. And currently po ay marami so far na ang naging active. So, batid naman po rin yun na tayo po ay naka-recover from pandemic. At gano'n din po ang ating mga estudyante. Kasi 2 years po halos na talagang online ang transaction. So, yung iba ngayon, parang pangalawang taon pa lang na mas nagiging magkakakilala po. So, yung isa sa mga layunin din po, bakit po kami ay nagkakaroon ng mga outreach activities is malaman at makilala pa namin kung meron pa bang mga SLSU students na kasalukuyang nag-aaral sa ating kaaralan sa Lukban na pwede pa makasama sa gawain ng Amicus o sa Adventist Ministry sa loob at labas ng campus. So, meron po kasi kaming mga estudyante na hindi nagpapakilala at hindi rin po namin alam na sila pala po ay Adventist sa daming baga naman po. Ako po ay personally, hindi ko po kaisa-isa kami po yung magkakaiba ng schedule. Bihira kami magkatagpo-tagpo every once a while, nagkakaroon po kami ng meeting, hindi naman lahat nakaka-attend. So, to continue po, nandito po yung ilang mga pictures to present kung ano po yung mga activities na isinasagawa ng Amicus. So, meron po kami public campus ministry kung saan ay sa loob po ng campus, nagkaroon po last time lang po yan, nagkaroon po ng music engagement ng ating mga kabataan. So, kumakanta po doon ng mga papuling awit para sa ating Panginoon, maririnig nila, at saka yung mga books din po ay pinamimigay din sa mga estudyante. Honestly, ngayon po, meron po kami isang invited student. Ito po ay friend ng isa sa mga member din ng Amigos, yung ating po president, si David. Kasama po namin siya ngayon. So, na-encourage po namin siyang mag-invite kami ng mga other students kung ano ba ang meron sa activity ng mga Amigos. Then, aside from public campus ministry, meron din po, ayan, yung mga serenading, nagpa-participate din po ang ating mga Amigos sa mga branch Sabbath School activities. So, kalimitan po ay sa Lukban kasi malapit po ay doon. Pero if ever po na may magkakaroon ng kung saan tawagin na gawain, ay doon po. So, nagpa-participate din po ang ating mga kabataan itong nakakaraang March sa Global Youth Activities. And then yung last po, ayan. So, yan po yung mga kaganapan kapag nagkakaroon po kami ng meeting inside the campus or minsan sa labas din. Minsan may mga bandings din po, ito sa gabi. Tapos, nagkataon na medyo maluluwag ang schedule. So, syempre, ang ating mga kabataan ay may hilig po yung kumain. Kaya sila po ay nagsasama-sama. So, bukod doon, nagkakakilala. Familiar po kayo na nabanggit rin po kanina na ang ating po mga Amigos is hindi po yan galing sa isang lugar. Meron po galing sa San Francisco, sa kabilang part. Dito naman sa kabilang part ng Quezon, sa First District, ano yun? Infanta, Real, General Nakar, dito sa kabila, sa gitna, Tayabas, Lukban, Lucena, sa buong parte ng Quezon. Kahit hindi po sa Quezon, marami po tayong mga estudyante na nag-aaral galing din po sa ating probinsya, sa Laguna po. So, hindi lang yun basta mga nag-aaral lang sila sa SLSU. So, meron din po silang ginagampanan ng gawain din doon sa loob po ng campus. At siguro, at this point, aking tatawagan ang ating presidente ng Amigos to share some details pa kung ano pa yung mga nangyayari pa sa Amigos. So, ako po currently ay first hand kong mag-handle as co-advisor ng Amigos. Kasi ito po yung aking first year in full-time teaching. Last year po ako part-time, and ngayon po ay siguro si Sir Gerald nandyan. Sa Lucena campus po kasi siya nag-work. E di, sa mga susunod na panahon, baka may maaakit ka pang Amigos na doon naman nag-aaral sa Lucena campus. Kasi ang SLSU po ay maraming campus. May Infanta, may Bumaca. So, siguro yung ngayon pa lang, hindi yung nasa main and upper main campus. Yung kasama ko po ngayon. So, medyo nire-revive po ulit. Kasi after pandemic, parang medyo nahihirapan po ang ating mga kabataan na magkakilala-kilalan kung sino-sino nga ba ang dapat magkasama-sama sa loob ng campus. Kasi yung iba po parang siguro sabihin nila, wala naman akong kakilala dito. Parang siguro tatamahalin ng magpunta sa church or makipag-participate sa mga activities. Pero sa ganitong paraan po, so may nagkakaaktan. Kumbaga, may means din para mas ma-engage po ang isa't isa
nanonood ng amigos nung panahon na ano yan. Alam ko, pandemic kasi yung mga amigos mo. Tapos, expected ko, pagdating doon ng Lokban, may amigos doon, may mga Adventist. Kasi di ba, sa mga magulang, sa kapag-aaral, dun sa may mga Adventist. Kaya pagdating ko ng Lokban, may amigos, active doon, active. Kaya, pagdating ko ng Lokban, wala akong nabuto ang amigos. Sabi, wala akong amigos sa tayo. Basher, lumanon kasi na yun, Yohanan. Tama, dissolve, kaya sinabi mo. Basher, yun ako, ang barkada ko, mga Adventist. Tapos, fast forward, bang, presidente na ako ito. Presidente na yun. Pabilis lang. Kaya naniniwala ko na, dinala ko siya ng Panginoon na yun. At sa kagaya na sinabi mo kanina, kung wala itong ganitong pagsasamahan ng mga kabataan aktivista, siguro yung ilan dito ay baka hindi madalas ang pagsimba pag-araw ng Sabat, baka nakasok mga ng Sabado, at iba ang circle of friends, hindi Adventist, baka mas nakalayo pa. Diba? So, malaking tulong talaga na merong ganitong organization tayo sa mga non-Adventist institutions na paralan. Pwede ba nang diwaan yun, na nakakatulong na mapalago ang personal na panampalataya ng bawat isa. So, kaya nito, kami, nagkintuwa kami minsan pagka nag-kasama-sama, kaya yung mga kabataan dito na yung feeling, first time paramdam na magpaalam sa professor na hindi ako pwede ng Saturday, tapos yung professor na yun, alam naman ito, tapos biglang pinayagan. Yung mga ganun paramdam, tapos magkikintuwa kayo, diba? Sana maranasan din yun ng iba. At yun yung gusto namin ibahagi din i-share at maranasan din ng ibang mga kabataan na hindi namin nakasama ngayon. Ito yung age natin na kabataan, ito yung the very best time to develop a relationship with them. Then kung dito pa lang mag-build na yung ating relationship sa Panginoon, I believe malaking pundasyon ito pag lumabas na tayo ng paralan at katrabaho na at may ganyan ng buhay. Sabi nga sa Ecclesiastes verse 1, don't let the excitement of being young cause you to forget about your Creator. Honor Him in your youth before the evil years come, when you're no longer enjoying living. So, this is the time na talagang magkaisa tayo para sa gawain ng Panginoon. Tayo ay dinakadyan sa pangalan na yan para sa gawain, sa nagtatapos na gawain ng Panginoon. And, invite ko ang mga kabataan na nandito ngayon, ay nakita ko kanina na tumayo, masaya ako na meron pala mga Adventist students din dito sa Sampalo. At ngayon ay inibitan ko ang lahat ng amigos na tumayo at ating awitin yung amigos niyo.